Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Thank guys sa mga job seekers na gusto at nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Again, ito po ay sana mapanood niyo buo yung ating video dahil napakaganda ito. Dahil 50 katao ang kinakailangan dito at kung kayo man ay qualify dito, subukan nyo. Ito po ay walang minimum educational. No? Napakaganda nito. Kahit kayo man ay mga elementary lang or pwede kayo mag-apply dito. Subalit sinasabi sa inyo guys, marami tayong mga agencies na legit sa Pilipinas. No? Pwede kayong pumunta nga doon sa PUEA, manghingi kayo ng listahan doon. At, or punta kayo sa online, hanapin nyo yung mga website ng PUEA dahil meron po silang mga listahan ng mga legit agency na papunta dito sa Canada. Subalit sabi ko sa inyo na kung kayo man ay mag-apply ng trabaho sa Canada gamit ang agency sa Pilipinas, ito po yung walang placement fee. No? Napakaganda. At again, ang may nagtatanong dito kung ano daw yung processing fee, may bayad ba? So, ayan ay talagang meron naman sigurong nanghihingi ng mga processing fee pero hindi naman ganun kalaki ang processing fee dito. But, again, sinasabi ko sa inyo na talagang mag-ingat lang kayo sa mga nanghihingi sa inyong pera kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada, no? Ng mga nag-o-offer sa inyo. Dahil nga, ang Canada po ay pinagbawal na manghingi ng placement fee. Subalit sinasabi sa inyo na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, gamit itong agency or direct hiring man ang inyong hinahanap, ayusin nyo inyong resume upang kayo nga ay merong assurance na kayo ay makakuha ng mga trabaho dahil sinasabi ko sa inyo na bago kayo mag-apply, tingnan nyo muna, basahin nyo muna kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho dito. Dahil kung hindi kayo qualify, sadali lang, wag muna. Mayroon mga posisyon na pwede para sa inyo. Subalit, sinasabi ko sa inyo na basahin nyo muna. No? Hindi porket naghahanap kayo ng housekeeping, porket housekeeping, okay na to. No? Pag sinabing cleaner, ay okay na yan. Hindi kayo nagbabasa kung anong kanilang mga requirements, anong kanilang mga job and responsibilities. Importante yan. Okay? So sana po guys, sabi ko sa inyo na makapagbigay man lang to ating video sa inyong mga paghahanap ng mga trabaho opportunities sa Canada, makapagbigay man lang ako ng idea kung paano ba mag-apply. Dahil nga sinasabi sa inyo lagi na ang resume kasi ay dito tayo nag-umpisa lagi. Dito tayo mag-umpisa. Paano po ba mag-apply? No, maraming nagtatanong, paano po ba mag-apply? No, ang sabi ko sa inyo, panoorin niyo buo yung ating mga video dahil andito lahat ang impormasyon. Saan kayo punta? Saan kayo mag-apply? Ano bang gawin niyo? Andito, sinasabi ko. Kaya sinasabi ko na panoorin niyo ang aking mga videos dahil andito po lahat. Subalit sabi sa inyo guys na talagang tuloy-tuloy niyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho opportunity. Dahil nga kung hindi man to para sa inyo, maraming pwedeng gawin. Pwede kayo pumunta sa job bank, pwede kayo pumunta sa Indeed, dahil diyan ay maraming hiring. No? Marami din tayong mga kabayan na sa gamit ng Indeed at job bank, nakahanap sila ng trabaho. No? Kaya nga sinasabi sa inyo na andyan ang tiis lang kung paano mag-apply at tiyaga-tiyaga lang sa pag-apply. Subalit sabi sa inyo lagi na ang resume ang importante kung kayo man ay mag-apply dito sa Canada dahil ang dami talagang competition. Kahit nga ako na sa field ko as a dropsman, kung maghanap man ako ng trabaho, talagang mahirap kung hindi maganda ang resume mo dahil ang daming competition ngayon. Talaga ang daming competition. Subalit sabi sa inyo guys, ito po ating pag-usapan ngayon ay ito po ay nakapost doon sa workabroad.ph at sana po ay makita niyo itong trabaho na to dahil andun po ito nakapost. Okay? So, again, halika, tingnan natin kung ano ba itong trabaho na to. So, guys, sabi ko sa inyo, ito po ay First Dynamic Personal Resources Incorporated at ang kanilang hinahanap dito ay stainless steel welder. No? Ito po ay papunta ng Quebec at ang kanilang kinakailangan dito ay 50 katao, napakarami talaga. At ito po ay until May 14. So, kung kayo man ay nagbalak dito at meron kayong mga experience, subukan nyo. Subalit ito po ang kinakailangan nila. Ito po ang kanilang job description. Una dito, read and interpret welding plans or technical specification. So, kung kayo sa inyong pagiging welder, meron naman po kayong mga sinasabing mga specs or mga standard. Kung ano mga standard nyo, ilalagay nyo dito. Okay?
And again, ito po ay Master Welder sa TIG, GTAW, stainless steel, aluminum. No? Kung kayo man ay may mga, ano man ang trabaho ninyo sa pagiging welder, isulat nyo dito. Ano bang klaseng welding machine ang ginagamit nyo? Ano bang, lahat-lahat na lang na ano bang mga ginagawa nyo. And again, ito po ang install, align, dismantle and move, respecting the plants and using manual and electric tools, fix industrial machinery and mechanical equipment. So, again, kung ano pa man ang inyong mga ginagamit na mga machine, ano bang mga trabaho ninyong ginagawa, ano bang klaseng trabaho mga ginagawa nyo, isulat nyo din dito. No? Kayo man ay gumagawa ng mga railings, o ilagay nyo dito, install railings, blah, blah, blah. So, kung ano-ano pa mga ginagawa nyo. Importante kasi na isulat nyo lahat ang inyong mga ginagawa sa trabaho upang kayo nga ay magkaroon ng idea or magkaroon kayo ng chances dito nga sa agency na to or sa mga employer. Okay? Importante po yan. And again, ito po yung kanilang mga qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience, ito po yung napakaganda para sa inyo. And again, ito po ang sinabi ko sa inyo kanina, no minimum educational attainment. Kung kayo man ay mga high school or elementary lang kayo, na meron kayong 5 years plus experience sa pag-welding sa stainless, panalo to. Okay? Or candidate must have a minimum of 5 years experience and must speak good English. Oh. So again, ang English naman ay talagang matutunan nyo naman yan. So practice lang. No? Ito po yung kanilang additional information, have knowledge of welding and diving mode, yung argon sanitary. No? So again, kung ano man yan, subukan nyo. So ito po ay walang placement fee at subukan kong ilagay yung kanilang address at ang kanilang email doon sa description box upang kayo nga ay makapag-apply dito sa online. No? Importante dito, online na lang. No? Hanapin ko yung kanilang email address, ilalagay ko doon sa description box para at least kayo nga ay mag-apply na lang online. Subalit, kung kayo man ay may mga experience dito sa stainless, kung ano man ang mga ginagawa nyo sa inyong mga pagiging welder, no? Kung mayroon kayong mga certificate, ilagay nyo, in situ certificate, ano pa bang mga experiences nyo dyan sa mga trabaho nyo sa pagiging welder, isulat lahat. Kasi importante na kayo po ay magsulat, kayo po ay magsasabi ng mga ano bang mga ginagawa nyo bilang isang welder. No? So ano pa bang mga klaseng ginagawa nyo? Kung ito man ay hinahanap nila stainless, ano pa bang mga, baka may alam ka pang ibang welding na regular welding lang, mga ano pa bang mga ginagawa nyo, subukan mo lang isulat para at least ma-inform yung agency, ma-inform yung employer dito na, uy, ito si Juan de la Cruz, meron siyang ibang skills naman sa pag-welding, hindi lang pala stainless ang kanyang alam, meron pa rin iba. So, again, yung ating mga kabayan dyan sa Japan, kung kayo man ay may mga Japan certificate or kayo man ay nasa Middle East, kayo nagwe-welding, sulat nyo lahat, ayusin nyo. Pwede kayo mag-apply dito kahit wala kayo sa Pilipinas dahil ito naman ay talagang pwede naman mag-apply online. No? Subalit kung kayo ba nasa Pilipinas, then i-email nyo lang. Basta sinasabi ko sa iyo lagi, ayusin ang inyong resume. Huwag kayo masyado magmamadali. Ang importante dito, ayusin ang resume, saka kayo mag-apply. Okay? Dahil, sabi ko sa inyo, meron isang Pilipino na nag-apply sa trabaho sa amin, subalit nga ang kanyang resume ay hindi nga ganun kaganda. Nung sinabi ko, i-revise mo yung resume mo, wala na. So, hindi na siya natanggap dahil nga sa maganda sana kung ginawa niyang maayos ang resume niya bago siya nag-apply. So, nung nakita na wala siyang ganong klaseng experience masyado, so nahirapan. So, hindi ko naman ma-revive yung kanyang resume dahil nga sa nag-conclude na sila. Yung aking kasama sa trabaho, nag-conclude na sila. So, wala rin ako magagawa. But again, sana po ay makapag-apply kayo dito, subukan nyo, basahin nyo muna, sulat nyo lahat ng mga ginagawa nyo. Kung kayo man ay nagtatrabaho sa farming, kayo man ay nagtatrabaho sa housekeeping, mga cleaner, o ano ba, kayo may mga nurse, kayo man ay, kung kahit anong mga ginagawa nyo, isulat nyo sa inyong resume para alam ng inyong ina-applyan na kayo ay may sapat na qualification, may sapat kayo
na experience sa pag-apply bilang isang kung ano man ang ina-apply nyo. Okay? Importante po yan. Sinasabi sa inyo, importante po yan. Malaking bagay na kayo nga ay nagbabasa, nagre-research din kung ano bang maganda kasi para kayo nga ay matanggap ng trabaho. Kasi napakarami talagang nag-a-apply dito sa Canada ng mga taga-ibang bansa. No? Sa aking mga social media, ang daming mga ibang lahi nagko-comment na gusto nila ng tulong. So, again, sa inyo, sa ating mga kababayan, ayusin nyo at inyong resume upang kayo nga ay makarating dito sa Canada. At ako po'y masaya na kayo makarating dito kasama ang inyong pamilya. At kung kayo man ay magawid dito sa Calgary, sana po ay mag-comment kayo at magkita-kita tayo at magkapi-kapi tayo. Sabi ko sa inyo. Okay? So, but again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. Subalit kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo at sana naman huwag kayong mag-comment kung paano mag-apply dahil ito na nga, pinakita ko na sa inyo kung paano mag-apply, then ano pa ba? Okay? So, subalit, sabi sa inyo guys, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa inyong mga social media platform para at least magkaroon din sila ng idea na kung paano mag-apply at sana ay makarating din sila dito. Okay? So, but again, ganun pa man guys. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.